Isang magandang araw sa inyo, Sir Will, at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Henry, 25 anyos, ikakasal na, ngunit binanatan po ako. Kasama ko po noon ang babaeng pakakasalan ko nung umuwi kami sa probinsya sa bahay ng lolo ko. Subalit pagdating namin doon, may 3 sundalo sa bahay ni lolo. Mga apo raw po kuno ni lolo ang mga sundalo na ito, na ang kikisig po ng mga katawan. Yung pinakamakisig at matangkad na sundalo, nagngangalang Darius. Pangalan daw po noon, sabi ni lolo. Enrico at Saldi naman yung natitirang 2 moreno na sundalo. Medyo ngunit payat po ang 2 na ito, hindi kagaya ng Darius na yon. Naroon po sila noon sa may puno ng mangga. May mga saklay po sila na Armalite. Patingin-tingin po kung saan. Binabantayan raw po nila si lolo ko gawa ng mula nang magretiro si lolo ay palagi raw kuno itong pinupuntahan ng mga pulang araw po sa bundok. Dahil po sa libreta ng isang ginto na itinatago raw po kuno ni lolo doon sa kabundukan. Si Darius na sundalo na ubod po ng kisig. Hindi po siya mapalagay. Tingin siya ng tingin, Sir Will, sa amin ng girlfriend ko. Nung una akala ko po ang tinitignan niya ay itong girlfriend ko na maputi na nasa tabi ko noon. Akala ko po talaga. Pero bakit nung pumunta ako sa likod ng bahay ni lolo ay bigla po siyang sumunod sa akin? Opo, si Darius, ang sundalo na tinutukoy ko. Sumunod po siya at hindi po siya mapalagay na animoy may sasabihin po siya sa akin noon. Kakarating ko po kaya noon, Sir Will, galing sa biyahe. Sir, bakit po? May problema po ba? Hindi ako makakapag-jingle nito kung nariyan po kayo. Ihing-ihi na po ako eh. Ano pong problema, sir? Wika ko po noon, Sir Will, kay Darius na sundalo na may sukbit ng Armalite. Kasi, Sir Will, nasa hamay harapan ko po siya, diretsong nakatingin sa harapan ko. Sa akin. Tulala po siya sa akin at dahan-dahang bumababa po ang direksyon ng mga tingin ng mata niya. Pababa nung mga oras na yon. Papaano po ako makakapagbawas ng tubig sa katawan ko? Gawa ng ang tagal po kasi ng biyahe namin ng girlfriend ko mula Maynila. Tanghali po kami noon dumating eh. At itong sundalo po na ito, kakaiba po ang mga ikinikilos niya. Kaming 2 lang po noon ang nasa likod ng bahay. At hindi man lang po siya nahihiya sa isang taga Maynila na kagaya ko. Opo, yung sundalo na si Darius at ako. Kami lang po noon doon sa likod ng bahay ni lolo. Nagtanong muli ako. Sir, may problema po ba? Ano po bang inaabangan ninyo? Jingle na po kasi ako eh. Wika ko noon kay Darius at sasabog na po talaga ang imbakan ko ng ihi dahil hindi talaga ako makaihi noon kasi andoon talaga siya. At tulala pa siya sa akin. May hikaw po siya sa tenga niya. At para po siyang nagbabantay ng isang durugista na kagaya ko. Hindi naman po ako mapanganib na tao. Hindi manganganib si lolo kung hindi pa niya ako kilala. Apo rin po ako ng lolo niya. Lolo ko rin ang lolo niya na binabantayan niya. Bakit po niya ako babantayan? Na animoy, masamang tao ako noon? Hindi naman po ako masamang tao na may arma sa katawan na tinatago ko po para mapunta sa panganib ang buhay ni lolo ko na lolo niya. Kung apo sila, apo rin naman po ako ng lolo ko na ito. Kaya ang ginawa ko po, tumalikod ako sa kanya at umabante ako patungo sa may puno ng santol at halos mayakap ko na nga po ang puno ng santol makapagtago lang po ako doon dahil ihing-ihiyan na po ako nung mga oras na yon. Pero siya, itong Darius na ito, kakaiba po talaga mga kinikilos niya. Binabantayan po niya pati ang girlfriend ko at ako na nga po ang sinundan niya po doon sa may puno ng santol sa likod ng bahay ni lolo.
Pero may sumagi po sa isip ko ng mga oras na ito, Sir Will. Baka iba po ang binabantayan niya, hindi ako. Siguro ang bagay na yung girlfriend ko pa lang po ang nakakakita sa pagkatao ko, sa buhay ko. Opo, ang bagay na ito na girlfriend ko lang talaga ang nilalaanan ko nito kapag kinasal na kami at kapag nag-honeymoon na kami. Siguro ito po ang binabantayan niya. Gusto niya pong makakita. Sa totoo lang, hirap na hirap po ang girlfriend ko dito minsan. Dito sa bagay ko na ito. Na meron din po kayo, Sir Will. Sumigaw nga po ang girlfriend ko. Nung minsang ma-experience ito ng girlfriend ko doon sa Maynila. Kaya huwag na huwag kang magkakamali, Darius, na ako'y magalit sa'yo. Ikaw na apo ni lolo ko. Kapag ito sinampal ko sa'yo, sinasabi ko talaga. Pero parang hindi eh. Hindi ito ang binabantayan niya. Ako talaga sigurong binabantayan niya. Kung meron akong masamang dala dito sa bahay ng lolo niya, eh apuli naman ako ng lolo niya. Hindi naman ako magdadala ng armas dito mula Maynila. Hindi naman ako magnanakaw ng ginto kung mayroong gintong tinatago ang lolo ko doon sa bundok. Ano ako, tanga? Baka ikaw ang tanga, Darius. Kanina ka pa dyan sa may likod ko nakabantay. Patingin-tingin ka pa sa akin. Nasisibak mo ako. Paano ako makakatapos dito? Dito sa may puno ng santol. Nagbabawas lang ako ng tubig sa katawan ko, baliw ka ba? Wika ko noon sa loob-loob ko habang lumilingon-lingon po ako sa likod ko kung saan naroon po si Darius, ang sundalo na ito. Walang hiyang Darius talaga na ito, Sir Will. Apo po siya pala talaga ni Lolo sa kapatid ni Papa. Opo, may kapatid po pala si Papa. Ako naman po apo ako ni Lolo kay Papa. Pero bakit ganito siya sa akin? Hindi ba siya na-orient o napagsabihan ni Lolo na may darating na isa pang apo ni Lolo? Hindi ba sila napagsabihan para ganito siya umasta sa akin na animoy iba ako, ibang tao ako? Hindi niya po ako nire-respeto nung mga panahon na ito, Sir Will. Huwag niyo po akong pagdudaan na masamang tao ako kasi hindi naman mapapasa panganib ang buhay ni Lolo sa pagbisita namin ng girlfriend ko dito. Mabuting tao po talaga ako. Hanggang sa sumapit ang gabi noon, nagpakatay po si Lolo ng 3 manok, 3 native na manok. Nalingat lang sandali yung girlfriend ko. Bumili po yung girlfriend ko kasi ng sibuyas at bawang, toyo at suka doon sa may malapit na tindahan. Umalis lang po noon ang girlfriend ko. Si Darius po, biglang pumunta sa may tabi ko noon. Sa may mesa doon sa kusina ng kubo ni Lolo. Binabalatan ko na po noon ang native na manok. Subalit, bigla pong lumapit si Darius sa may tagiliran ko. Bigla pong inagaw ni Darius ang manok na binabalatan ko at may sinabi siya na talagang naka-insulto po talaga sa akin. Ako na nga, hindi ka naman marunong magbalat ng manok. Daming tira-tira oh. Wika po ni Darius sa akin. Natulala na lamang ako sa mukha ni Darius pagkasabi niya. Medyo natakot ako sa kanya. Ganoon kasing pananalita niya, nakakagulat. Aminado akong hindi ako marunong magbalat ng manok kasi ang mga manok po sa Maynila, Sir Will, nabalatan na eh, malinis na. First time ko pong makapagbalat ng ganung 3 pang native na manok. Nag-effort lang naman po ako. Nag-effort lang naman po ako kasi alas 7 na ng gabi noon eh. Hindi pa po kami naghahapunan. Kaya kahit hindi ako marunong magbalat masyado ng native na manok, sumubok po talaga ako. Pinakuluan ko naman po yun sa mainit na tubig, kaya wala po siyang dapat na ipag-alala. Ikaso pikunin pala ang sundalo na ito na nag-u-observe sa akin nung gabi na yon. Binabantayan pala talaga niya ako habang saklay niya ang Armalite niya sa balikat niya. Nagulat ako. Natakot po talaga ako sa kanya. Binigay ko na lang kaagad, Sir Will, ang mga manok na binabalatan ko. Nasabi ni Lolo ay lutuin ko para ulamin na kaagad namin sa lalong madaling panahon ng gabi na yon. Walang hiya. Tumawa na lang si Enrico at Salde na dalawa pang sundalong nanunood sa pagbabalat ko ng manok. Tumawa sila nung inagaw ni Darius ang mga manok na binabalatan ko. Napahiya po talaga ako. Namula ang mukha ko at buti hindi nakita ng girlfriend ko yon. Nakakainis.
Nagtanggal bigla si Darius ng uniforme niya dahil baka daw madumihan ang balat ng manok at sandong puti na lang po ang natira na suot niya. Bato-bato po pala ang braso niya, ang liig niya, ang balakang niya. May abs po pala siya. Init na po siya noon habang binabalatan niya ang manok na native. Siya naman ang may kasalanan kasi inagaw niya sa akin imbis na ako ang gumagawa. Subalit umagaw sa atensyon ng mga mata ni Enrico at Saldi ang napakamabalahibo pala at mabalbon na dibdib ni Darius habang nagbabalat po ito ng native na manok. Sinasabi pa ng dalawa na si Enrico at si Saldi, na dalawang sundalo na ito, na sino daw ba kaya ang makakauna sa mabalbon na dibdib ni Darius. Kasi po yung sando na suot ni Darius, ewan ko ba, napakalit ng sando na yon. Kitang kita ang mabalbon na dibdib niya. What the? Sinabi pa nilang anong makakauna, sinong makakauna sa mabalahibo niyang dibdib ni Darius. Wala namang babae doon kundi ang girlfriend ko lang. Wala naman doon ang girlfriend ko. Ako lang naman ang nandoon. Sino bang pinaparinggan nila na makakauna? Ano akala nila sa akin? Binabay o bakla porket maputi ako na taga Maynila? Anong klaseng biro ba ang sinasabi nila? Ang kinakantsawan ba nila ay ako? Sino raw ba ngayong gabi ang makakauna sa mabalbo na dibdib ni Darius? Ano bang mga pinagsasasabi nila? Ganito ba ang biroan ng mga tao sa probinsya, ang babaw? Ano tingin nyo sa akin, bakla? Porket maputi ako at halos pinkish ang mukha ko at paa ko, isusubsob niya ako dyan sa mabalbo na yan. Yan, Sir Will, ang mga naglalaro po sa utak ko nung mga oras na yon na para bang tingin nila sa akin ay bading. Grabe po pala talaga ang mga sundalo sa probinsya. Sir Will, dumaan ng maraming araw. Halos ganun po ang mga eksena gabi-gabi noon. Pakatay-katay ng native na manok. Tapos ganun ang mga biroan nila. Ang babaw nila. Pero tulong-tulong naman po kami ng mga sundalo sa araw-araw at gabi-gabi na pagbabantay at pagpapakain kay Lolo. Subalit po, sa ikapitong araw, Sir Will, umiba ang ihip ng hangin. Noong gabi na, matapos ko pong magpaalam kay Lolo na bukas po ay aalis na kami ng girlfriend ko, bigla pong may humarang sa akin. Pumunta ako noon sa likod ng bahay. Matapos kong makipag-usap kay Lolo at ng girlfriend ko, nagpapaalam na kasi kami nung gabi na yon. Nung pagpunta ko sa likod ng bahay para umihi ako, bigla pong sumunod si Darius ulit sa akin. At hindi po nagtagal, naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa likod ko. At noong nasa likod ko na po siya, dahan-dahan po siyang itinaas niyang dalawang kamay niya. At pumasok po ang dalawang kamay na yon, ang dalawang braso niya sa pagitan ng dalawang braso ko rin. Hanggang sa namalayan ko na lang po, nakayakap na po pala si Darius sa akin. At nabangga ako ng Armalite na saklay niya. Bakit ba siya nangyayakap? Ano po ba ang pakay niya noong mga oras na ito sa loob-loob ko? Nagsalita po ako. Ano ba? Bakit ka ba nangyayakap pa? Sino ka ba? Ikaw ba yan, girlfriend ko? Subalit sumagot ang isang napakalaking boses. Walang hiya, si Darius lang pala. Ano ang nangyayari? Nag-aalala na ako noon dahil baka madakip siya ng girlfriend ko, Sir Will, nung mga oras na ito. Hanggang sa naramdaman ko na lang po bigla na parang may bato na matigas sa likuran ko na nang tutulak. Nakakakilabot po talaga. Doon po yun sa may bandang likod ko, sa gitna ng katawan ko, habang nakayakap po sa likod ko si Darius. Saka ko na lang po napagtanto ngayong nang tutulak po na yon na parang bato na, Sir Will. Meron din pala ako noon. Opo, tayo mga lalaki meron tayo noon. Lahat tayo.
Meron ka rin nun, Sir Will. Sa loob-loob ko, bakit nagkakaganyan itong apo ni Lolo? Tinanong ko siya, bakit ka ba nagkakaganyan? Away tayo ng away sa bawat araw at gabi na nandito ako. Pero bakit bigla ka na lang nagkakaganyan? Bakit ka ba nandyan sa likuran ko? Nangiyakap ka pa? Tigang ka ba? Naghahanap ka ba ng mapapangasawa? Parang bato na yan ah. Nang tutulak pa. Nakakakilabot naman. Yan na lang po ang nabigkas ko, Sir Will, habang nasa likuran ko po noon si Darius. Nakakakilabot po talaga na nandoon si Darius sa likuran ko. Yakap-yakap niya ako. Tinanong ko ulit siya, Sir Will. Bakit ba? Ano bang kailangan mo ha? Uwi ka ako. Nalabis akong nagtataka. Pareho kaming apo ni Lolo, pero nakayakap siya sa akin. Pag siya nakita ng girlfriend ko, wala na. Masasabihan po ako na bakla. Kainis po talaga, Sir Will. Ano bilisan mo? Umalis ka na dyan. May sasabihin ka ba o wala? Parang tigang na tigang ka. Ramdam na ramdam ko pa na bato. Bato na. Kumalma ka nga. Wala ka bang girlfriend? Wala ka bang asawa? Tigang ka ba? Subalit sumagot siya ng ganito. Pagbigyan mo naman ako. Gabi-gabi tayong magkatabi matulog. Ni minsan, hindi ka man lang tumalikod sa girlfriend mo at humarap sa akin. Lagi kang nakaharap sa girlfriend mo sa higaan. At sumagot po ako, baliw ka. Siyempre pag humarap ako sa iyo, ano na lamang iisipin ni Lolo at ng girlfriend ko? Nasa papag tayo ng kwarto ni Lolo. Bakit ka ba kasi natutulog sa may tabi ko? May girlfriend ako? Tapos matutulog ka sa may tabi ko kapag tulog na silang lahat? Ano ba nangyayari sa iyo? Ba't ka ba kasi tumatabi sa akin? Ngayon naghahanap ka? Tigang ka ba? Pwede ka naman kasi matulog sa tabi ni Lolo natin eh. O doon sa dalawang kapatid mo na si Saldi at Enrico. Dami-daming pwedeng mapwestuhan dito sa kubo ni Lolo. Doon ka pa talaga tumatabi sa akin kapag tulog na silang lahat. Ano ba talagang gusto mo ha? Uuwi na ako bukas ng Maynila. Ngayon ka pa magkakaganyan, nakakadiri ka. At sumagot po Sir Will si Darius ng ganito. Talaga? Nadidiri ka? Bakit nung minsang mahagip ng kamay ko? Halos pareho lang naman tayo ha. Pareho tayo ng nararamdaman. Batong-bato na nga rin ang sayo. Kagaya nitong sa akin na parang bato na. Tuwing nasa likuran mo ako, alam ko na hindi ka mapakali. Nag-aalab ka rin sa nararamdaman mong init ng katawan mo. Hindi dahil sa katabi mong girlfriend mo, kundi dahil nasa likod mo ako. Alam kong nararamdaman mo. Tuwing tatabi ako sa'yo, kapag tulog na silang lahat. Ano, hindi ka makasagot? Kasi totoo ang sinasabi ko? Iwan ko sa'yo. Sinungaling ka. Ah, talaga? Ako pang sinungaling? Ano to? Bakit ba to na? Walang hiya, Sir Will. Nahanap niya. At totoong sinasabi niya, bato na nga rin talaga. Bakit ganito po, Sir Will, ang nararamdaman ko? Tuwing natutulog kami ng girlfriend ko, at kapag tulog na ang lahat, bigla na lang may tumatabi na sundalo sa likod ko. At nagkakaganito ako. Parang napakainit ng panahon. At nagiging bato na nga rin pong sa akin. Ano po bang nangyayari sa akin, Sir Will? Bakit ganito ang response ko sa tao na ito, na apo ni Lolo? Ano po bang pagkatao ko, Sir Will? Hanggang nagsalita ulit si Darius. Ano? Magsisinungaling ka pa? Parang bato na oh. Habang yakap kita, pareho tayo ng nararamdaman. Di mo man lang ba ako pagbibigyan?
Alam ko na gusto mo rin ako. Wika pa po noon ni Darius habang nasa likod ko pa siya at nagpaparamdam. Baliw talaga tong si Darius. Nagpaparamdam siya ng ano niya. Huwag mo naman akong iiwanan basta-basta nang hindi mo man lang napagbibigyan. Iiwanan mo ako nang di mo pa ako nasusubukan. Wika pa po ni Darius. Anong susubukan? Baliw ka ba? Ikakasal na ako, Darius. Ikakasal? Sigurado ka? Magpapakasal ka? Ganito nang nararamdaman mo sa akin? Magpapakasal ka ba talaga? Pag nakangiti ako sa'yo, araw-araw, nakikita kita, tumatalikod ka't kinikilig ka, tapos magpapakasal ka pa dyan sa girlfriend mo. Tuwing nakabantay ako sa lolo natin at nag-iigib ka ng tubig at bigla kong aagawin sa'yo ang balde na iniigib mo. Namumula ka, napapangiti ka, naani mo'y kinikilig ka. Ha? Magsalita ka, Henry. Yan po ang mga tanong Sir Will ni Darius at marami pa po siyang mga sinasabi. Nakikita ko na kinikilig ka sa bawat tulong na ginagawa ko sa iyo dito sa bahay ni Lolo. Tuwing maghuhukay ka ng lupa, natataniman ng kamote, tinutulungan kita agad. At natatahimik ka, naani mo'y nagbablush ka. Nakikita ko nang umingiti ka ng palihim sa isang tabi. Hindi mo ako maluloko, Henry. Kinikilig ka sa bawat pagtulong ko sa iyo. Nung nakipag-away ako sa mga tropa kong sundalo na bumisita dito, dahil ininsulto ka nila, pinagtanggol kita. Alam ko na na-touch ka sa ginawa ko dahil ipinaglaban kita sa mga kapwa ko sundalo. Tapos ngayon sasabihin mo na parang baliwala ako sa'yo. Pakakasalan mo pang girlfriend mo. Tuwing magluluto ka sa kusina at inaagaw ko sa'yo ang sandok dahil hindi ka marunong magtimpla ng ulam, bigla kang tumataligod at napapasunto ka sa dingding na parang bang kinikilig ka sa akin. Tapos sasabihin mo na wala lang ako sa'yo. Alam ko, Henry, na napapasaya kita sa pagbisita mo dito kay Lolo kasama ang girlfriend mo. Kaya bago ka man lang bumalik ng Maynila, pagbigyan mo na ako. Subukan mo ako para malaman mo. Yan po ang mga wika, Sir Will ni Darius. Pinapatunayan niya po talaga ang sarili niya sa akin. Ganito po ba talaga ang mga taong ini-ignore at hindi mo pinapansin? They will chase you talaga. Hahabulin ka nila kapag ini-ignore mo sila. Lalo na kung lalaki na sundalo na kagaya niya na may lihim. Una. Pero paano kita pagbibigyan sa sinasabi mo? Baka maagising silang lahat imbis na tulog na sila eh. Wala yan. Dito na tayo sa likod ng bahay. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin ngayon sa akin, oh. Sige na. Ibaba mo ng dapat ibaba. Buksan mo ng dapat buksan. Bahala ka na. Basta subukan mo lang ako. Ano? Hindi talaga ako bakla eh. Hindi ako nagbubukas ng mga binubuksan ng mga bakla. Hindi ako nagbababa ng mga damit na pang ibaba. Hindi ako binabay, Darius. At lalo naman ako hindi rin. Ano gagawin natin? Magtititigan na lang ba tayo sa mata? Magyayakapan na lang ba? Wala ka man lang gagawin. Ginawa ko ng lahat sa'yo para subukan mo ako. Ayaw mo pa rin. Kung wala sa ating gagalaw, ano na? Paano tayo makakaraos ito? Hindi mo man lang ba kayang pawalain ang itim ng mata ko sa gabi na ito? Hindi mo ba alam na lagpas yan sa kamay kapag nakita mo yan? Hindi mo man lang ba ako pagbibigyan? Sa buong buhay ko wala pang nakauna sa akin. Wala eh, di talaga ako marunong, Darius.
Baka ikaw na lang bahala sa akin. Isinusuko ko na sa iyo ngayon ang sarili ko. Ikaw na oh. Ikaw na lang. Kasi hindi ako marunong eh. Bahala ka na. Sir Will, pareho po kaming hindi namin alam ang gagawin sa isa't isa. Kasi pagdating sa kung parehong lalaki, hindi ko po talaga alam kung anong gagawin. At hindi rin daw po niya alam ang gagawin. Dahil first time na rin daw po niya ako. Wala daw pong nakauna sa kanya. Pero Sir Will, ako na lang po ang nagpakumbaba. Ako na lang po ang nagtrabaho. Ako na lang po ang tsumamba, gumawa ng lahat para sa kanya. Para lang masubukan siya at mapagbigyan siya. Ako na lamang po yung lumuhod doon sa lupa. Lumuhod po ako. At ako na lang po ang nagbaba at nagbukas ng mga binubuksan ng mga bakla. Sir Will, naganap po ang pagtataksil ko sa girlfriend ko nung gabi na ito. Sa pinakaunang beses, naranasan ko ang pagmamahal na mula sa isang lalaki. Nalagpas po talaga sa kamay, Sir Will. Totoo pala talaga ang sinasabi ni Darius. Nalagpas po sa kamay. Grabe po ang pagmamahal ni Darius. At nung bigla na lamang po ako doon napayakap sa may puno ng santol, Sir Will. Yumakap po ako sa may puno ng santol. Pinapunta po ako ni Darius sa may puno ng santol. Ewan ko ba? Halimaw na si Darius noon. Napayakap na lang po ako sa may puno ng santol habang nakayakap rin po sa akin si Darius. Ewan ko ba? Parang naabot yung bituka ko. Nakalmot ko na lamang po ang balat ng puno ng santol noon. Ewan ko ba, Sir Will, at napakatindi ng pagmamahal ni Darius. Parang naabot po yung bituka ko noon at nakalmot po talaga mga balat ng puno ng santol na yun. At pagkatapos po, nakita ko na lamang po si Darius na bumagsak po siya doon sa may lupa. Pawis na pawis po siya at pagod na pagod. At nakatingin po siya sa napakaliwanag na buwan nung gabi na yun. Nakangiti po siya habang nakahiga po siya sa lupa at nakatingala po siya sa buwan. At bigla po siyang bumangon at hinila po ako upang humiga rin daw po ako sa lupa. Pareho daw po kaming tumitig sa liwanag ng buwan. Maya-maya pa'y niyakap niya po ako habang nakahiga po kami sa lupa. Yumakap din po ako ng mahigpit sa kanya at nagpasalamat po siya sa akin dahil sinubukan ko raw po siya. Napasaya ko raw po siya. Napaligaya ko daw po siya. Ako raw po ang pinakaunang pinagbigyan niya sa buong buhay niya. Isa loob-loob ko, ikaw rin naman ang pinakaunang lalaki na napagbigyan ko. Kasi yung girlfriend ko po ngayon, siya po yung first girlfriend ko eh. At wala rin po talaga ako alam, Sir Will, sa mga ganitong mga pangyayari na pareho pong lalaki sa lalaki. Dito na lamang po nagtatapos, Sir Will, ang kwento ko. Kinabukasan po noon, umalis po ako doon sa bahay ni Lolo. Naiwan po doon si Darius, si Enrique at si Saldi. Kasama ko po noon ang girlfriend ko. Pero kinuha po ni Darius ang number ko. At hanggang ngayon po, chat po siya ng chat sa akin na text po siya ng text na bumalik daw po ako sa bahay ni Lolo dahil naghihintay po daw siya doon sa pagbabalik ko dahil gusto na raw pong maulit yung nangyari sa amin sa gitna sa ilalim ng liwanag ng buwan. Paalam na po, Sir Will.